Ilang araw kami nawala sa pagbaboxing kaya naman ito sa pagbalik namin na pangatlong araw na naman sa pagbabalik ay sobrang sakit talaga ng katawan ko. Grabe, mula binti hanggang hita. Sobrang sakit talaga dahil nga ayun nga napagod sa pagbaboxing. Ang ingay ng manok, minsan na nga lang mag-voice over. Ang ingay-ingay ng mga manok ko at may ingay din sa kusina namin. Ano ba yan? Ayun, dadmahin nyo na lang basta importante ay makapag-voice over ako. Yan, hindi naman talaga masakit yung katawan ko sa pag-boxing nga pala. Bali, naalala ko sa pag-i-squat nga pala at may mga binubuhat kami mga weight. So, ayun, dun talaga masakit yung hita ko. Every time nabababa ako or lalakad ako, sobrang sakit talaga ng mga hita ko tsaka binti. As in talaga, lalo na pagbababa ako ng hagdan. So, kaya habang tinitrain kami ni Coach ito, ay natatawa na lang talaga ako dahil sobrang sakit talaga ng katawan ko. Alam mo yung may masakit ka nararamdaman pero dinadaan mo na lang sa tawa. So, ayan, ito yung mga basic na pinapagawa sa amin ni Coach na pinapatatanda niya sa amin. Pinapatandaan. Ano ba yan? Ayan, nawala si Coach para naman makapagpahinga ako. At ayun nga, bigla ako nagulat. Nandiyan pala si Coach kaya naman tawan-tawa ako. Kaya natatawa ako kasi nga dinadaya ko yung sarili ko. Kasi yung sakit talaga ng katawan ko. Pero sabi nga ni Coach, ayan, aalis siya ulit dyan. Pero hindi na ako mandadaya. Baka mahuli na naman ako ulit. Habang wala ulit si Coach, ayan, nag-practice na talaga kami ni Daddy seryoso. Kasi Daddy seryoso ng mga araw na yan dahil pagod yan. Galing trabaho ay dumiretso na dito kaagad sa gym. Kaya naman talagang sobrang pagod yan. Exhausted na talaga ng malalayan. Pero para siguro mawala yung pagod niya, ayan, gusto ako kay sparring. Baka kala niya hindi ko siya papatulan, no? Ayan, sabi niya defense na lang daw siya. At ayun nga, nabutan na naman kami ni Coach kaya nagpakatinu-tinu na naman kami. Tapos ayan, nakapagpahinga ako. Yung kapatid ko naman, ayan, umaganyan-ganyan siya. Kala mo naman talaga ay magpapapayat pero sabi niya gusto niya. Pero alam niyo ba nakakabuhat ng 30 kg yan? 30 kg na weights, grabe, sobrang lakas. Pagkatapos naman ay nag-sparring na si Daddy. Ano ba tawag dito? Match or ano? Basta, hindi ko naman tawag sa ganyan. Match, nakalimutan ko. Pero in fairness naman ay maganda na talaga yung mga punching ni Daddy. Daddy kasi ay nag-worry siya before na baka maano yung bakal sa kamay niya. Pero ngayon, tignan niyo naman, confident na talaga siya sumuntok at in fairness, ang galing na niya. Si Daddy ay never niya sinubukan mag-boxing. Tapos ako lang yung sinusupport niya. Nagba-boxing na talaga ako before. Ay, nagkaroon ako ng problem sa arm dahil nga sa pagkapanganak ko kay firstborn. Hindi na nawala yun at medyo nahihirapan ako iangat yung mga kamay ko noon. Kaya naman ang ginawa ko para bumalik ulit yung lakas ng kamay ko ay nag-enroll ako ng boxing at umokay naman. Noong naging okay na yung arm ko, ayun naman hindi ko natapos yung session ko. Pero ngayon ay matatapos ko na yung session ko kasi malalaki na yung mga anak ko. Kaya naman meron na akong time. Dati kasi kapag walang magbabantay kay firstborn, hindi ako natutuloy sa pagpunta ng gym. Pero ngayon malalaki na sila, kahit iwanan mo na, nandyan naman yung mama at sister ko. So nakakaalis na talaga ako. Dati kasi kahit may magbabantay, umiiyak yun sa firstborn ko. So hindi ako nakakalabas ng ako lang. Kami naman ang yun nag-match ni Coach. O tignan nyo naman, o diba, pagod na pagod talaga ang person dyan. Hindi lang sa pagod, masakit talaga yung katawan ko. Marami akong iniinda, tapos yung iniisip ko pa yung nail ko. Hindi talaga ako nakapag-focus. Pero minsan kapag nakakalimutan ko yung nail ko kasi super long siya, nag-aalala ako. Tas ayan, tignan nyo naman itsura ko. Tawal ako ng tawa. Hindi ako nakapag-focus. Ganun talaga nangyayari. Limot-limot ako. Pero pag nakapag-focus ako, ayun, nagiging maayos naman yung pagbaboxing ko. Buti na lang talaga ay mahabang pasensya ng coach namin. Bali nga, pagkatapos ko dito matapos yung session. Bali pang ilang session na namin to. Pang 10 session na ata namin to. May 10 session pa kami natitira. 20 session nga pala yung in-enroll namin dito kay coach. Pag magkatapos nun, ay gagawin ko rin yung Muay Thai tapos may boxing. Gusto ko na muna matapos yung pagbaboxing kasi parang combo pala kami ni Daddy. Kailangan sabay kami palagi nagbaboxing ni Daddy. Kukuha ako ng Muay Thai boxing, bali ako na lang. Hindi na siya combo para anytime pwede ako makapunta kay coach para makapag Muay Thai boxing katulad kay firstborn. Like ganun din kay firstborn. 30 sessions siya, Muay Thai boxing siya. So kaya anytime pwede pumunta si firstborn doon na kahit wala siyang kasama. Ito kasi yung boxing namin kay coach ay combo. So dapat dalawa kaming magsasabay ni Daddy. Noong una talaga ako lang talaga nag-enroll ng boxing pero sabi ko kay Daddy na inganyo ko nga siya na mag-boxing din. So ginawa na lang combo sa amin. Daddy din ay sabi niya magma-Muay Thai boxing din siya. So ayun, parehas kami, lahat kami magma-Muay Thai boxing after ng boxing namin na matapos yung 20 session. Sobrang nag-enjoy ako sa pagbaboxing kaya naman talaga ininganyo ko si Daddy pati si firstborn. Kung makikita nyo lang kay firstborn, mamaya magagawa ko ng mini vlog kay firstborn sa pagma-Muay Thai boxing niya. Sobrang napaproud ako bilang mami. Siyempre bukod sa PS5, telepono, sa paghiga niya, sa pag-upo niya sa higaan, may mga nagdagdag siya na alam mo yung makaka-healthy para sa kanya. Nakaka-4 na session na ata si firstborn or 5 session na siya. Nakakatuwa kasi ang bilis niyang matuto. Hindi katulad sa akin, sobra ako limot-limot pero si firstborn ang galing niya talaga. Ang bilis niya makakatch. Ang masama, nagagalingan ako kay firstborn. Kaya tama pala talaga si coach. Sabi ni Coach Rob na mas madali daw turuan ang bata. Ayun nga, kasi sa amin, ganun na nga, charot. Nado talaga ako, limot-limot ako, tas tignan nyo naman, hindi ko na naman siya matatapos kaya tignan yung tsura ko. Hirap na hirap talaga. Tapos ayan, maraming masakit sa katawan ko kaya talaga naman dinadaan ko na lang sa tawa. Tapos
Pagkatapos ko kay coach mag-match, ayan, ito na naman yung pinagawa niya sa akin. Pero ito, hindi walang tagilid, puro diretso lang. Pero, ano nga ba yan? 5 sets 2020. Pero okay lang, madali lang naman to. Walang masyadong masakit. Pero ayan, dahil meron akong kapatid na masipag mag-video, kahit sa ang angulo, pinagbibidyohan ako ng kapatid ko na to. Kaya makikita nyo sa mga video ko kapag paiba-iba yung angulo, ayan, kapatid ko ang kumukuha ng video kasi pag sinasama ko siya. Meron kasi ditong parang twice a month, pwede mo siyang isama ng 2 beses. So, 3 kami ni daddy. So, 6 na beses siyang makakapunta dito sa gym. Wala akong binabayaran kasi gustong-gusto ko sinasama yung kapatid ko dahil gustong-gusto nung sumasaya Zumba. Tapos, ayan nga pala yung kapatid ko katabi ni coach. So, ayan, pagkatapos nung kumain, ang reward sa sarili dahil sobrang sakit ng katawan, di kumain. So, ayan, inaya namin si coach, kaya siya kami na ng 3. So, inaya namin si coach na sumama sa amin kumain. Katabi lang naman to ng gym, kaya inaya namin siya. At pumayag naman talaga si coach na sumama sa amin. Tapos, ayan, dumating na pala yung mga order namin na paunti-unti. Ang kapatid ko ang in-order niya, mini pizza, pero mukha siyang scallop. Tapos, ayan, meron siyang carbonara. Coach naman yung drinks niya ay, parang lemon. Tapos sa akin, mango shake. Kapatid ko naman, Coke. Tapos kay daddy naman ay Coke Zero. Tapos ayun, dumating na rin order ni coach. Ayan, yung order namin na binangon rice. Tapos kay coach naman, parehas kami, salmon. Kay daddy naman, yung order niya wala pa, hindi pa dumadating. Tapos umorder din pala ako ng buffalo. Napag-usapan nga namin ni daddy dito ng mga oras na to. Medyo mabagal talaga ang service nila. So, okay lang, masarap naman yung pagkain. Kaya naman yung binigay lang namin. Ay, dumating na rin pala yung order ni daddy. Yung order niya nga pala ay beef. Pag-usapan namin ni daddy, medyo mabagal yung service dito. Kaya ang binigay namin na tip is 500 lang. Pero yung binigay namin ng 500 na tip ay nalalakihan na siya. Pero pag maganda ang service, 1,000 talaga ang binibigay na tip namin ni daddy.